Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balita Hub TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balita Hub TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balita Hub TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balita Hub TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Kahit pong pag-uusapan natin mga kababayan, eto daw. Ayon, syempre, ayan. Bago natin simulan ang videong ito, no? Bago natin bigyan ng reaksyon, nais ko nga pala syempreng magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi kay Jake Magnus. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Jake Magnus TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Jake Magnus TV. Ipagpatuloy na natin. Ito pong si Sir Jimmy Santos, di umano Di lang umano. naman, mga kababayan, para daw magsasampa ng demanda. Magsasampa daw ng demanda dahil parang hindi ata nabayaran or parang may kulang pa ang Tape Incorporated. Abangan natin yan. Hala! Ating pag-uusapan dito po sa ating live stream na ito mga kababayan ay yung aksidenteng nailaglag nitong si Buboy Villar. Ito pong Tape Incorporated. Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like itong live streaming natin na ito at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue or video. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok na mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. Yo! So eto na mga kababayan, punta na tayo sa topic natin. Alam ko naman, alam na ninyo itong balitang ito at medyo late na tayo kung pag-uusapan natin ito. Pero gusto ko rin talakayin sa inyo kasi nga may naalala nga ako dito. Sabi dito, Jimmy, pinaiyak si Bossing Vic sa EAT. Di nagpakabog kay Lucky or yung It's Your Lucky Day. So sabi dito, basahin natin. Hindi nagpahuli ang EAT ng TV5 sa pinag-uusapang star-studded pilot show ng It's Your Lucky Day na pansamantalang kapalit ng It's Showtime. Bonggang birthday celebration ni Joey De Leon ang pinantapat ng legit double card sa show ni Luis Manzano. Sabi pa dito, dumalo sa celebration ang misis ni Joey na si Ellen Macapagal. Ang anak nilang, tama ba? Ellen Macapagal, ang anak nilang sina Jaco kasama si misis na si Jel. Jocas, Gio, pati si Apong si Jacob, mga kababayan, yan po yung sabi dyan. Sabi pa dito, eto daw, surprise guest sa pagdiriwang si Jimmy Santos na matagal-tagal ding hindi napapanood sa TV5 at first time ere at nag-appear sa live ng EAT para batiin ng kaibigang Henyo Master, mga kababayan. So alam naman natin mga kababayan, sabi ko nga kanina, si Sir Jimmy Santos inaawitan ni Paulo Contes na mag-perform. Dun sa Tape Bulaga. Kaso nga lang mga kababayan, yung loyalty talaga ni Sir Jimmy Santos nasa EAT. Nako yung inaayang mag-perform. Sus Mariosep. Kapag ginawa ni Sir Jimmy yon, syempre nandoon siya. Halimbawa sa Tape Bulaga, bigla siyang lumabas, nag-perform siya or nag-guest siya. Syempre iba na yun. No? Hindi pagpapalit ni Sir Jimmy Santos ang pagsasamahan nila ng TBJ sa ganun-ganun na lang. Lalong-lalo na at may issue pa yung dalawa. No, ang Tape Bulaga at ang TBJ. Siguro kung walang issue, no, na naganap, no, kung sakaling ganto ganyan, walang issue, siguro pwede si Sir Jimmy lalabas diyan.
Kita mo naman yung mga naging parte ng Itbulaga noon, no, na kinukuha nga ng tape Bulaga is tumatanggi talaga. Ayaw nilang lumabas kasi nga nagbibigay sila ng respeto sa TVJ. Pero kaya pinipili na lang nila dun sa Showtime. No, syempre, nagkikit sila sa Showtime, wala naman silang magagawa kasi yung mga artist na nasa GMA7, wala naman silang magagawa kundi sumunod doon sa management nila. 'Di ba? Artista sila doon Kaya sa Showtime na lang sila. Kumbaga, alam na din naman ng TVJ 'yun. Kumbaga, nauunawaan nila 'yun. Pero ito namang sa Tape Bulaga, nauunawaan din naman ng TVJ yan Yung mga host dyan, na alam nilang trabaho lang yan. Nandiyan dyan si Isko Moreno, nandiyan si Paul, si Buboy. Nauunawaan nila na trabaho lang yan. Kaso nga lang, ang nangyari, kaya lumaki ang issue at nagkaroon sila ng issue ng ganyan, is bumabanat pa sila sa TVJ. No, na hindi naman dapat, kasi hindi naman nila away yan Hindi naman nila problema yan. Kumbaga dapat tumahimik ka na lang 'Di ba? Kumbaga, hindi pagkakaunawaan ng TVJ yan at ng tape na hindi ka naman dapat makisali pa. Kung naikwento man ng tape yung punot dulo o yung naging problema, ang problema dyan, hindi nyo rin alam yung tunay na side ng TVJ kung bakit sila umalis dyan. No, kung naging balanse kayo, siguro mauunawaan nyo. Pero iniisip nyo siguro na wala naman kayong magagawa dahil syempre sila yung nagpapasweldo sa inyo, ganto, ganyan, ganyan. Baka pag hindi kayo nagsalita, ganto, ganyan. Nasa sa inyo na yung problema nun. No, mas pinipili yung money kaysa respect. 'Di ba? Pero kung respeto talaga is hindi mo talaga matatawaran ng pera kahit anong mangyari. Tapos mga kababayan, naalala ko pa yung post ng mga vlogger ng Tape Incorporated na sinasabi nila na si Sir Jimmy Santos daw po, nung kainitan ng issue, ay makikita daw po doon sa Tape Bulaga dahil babalik na nga daw po sa Tape Bulaga. Dahil kung makikita nyo, nagkaroon kasi ng programa etong si Sir Jimmy Santos sa GMA7. At dahil nga nagkaroon ng programa sa GMA7, etong si Sir Jimmy Santos kung saan kasama niya, etong si Senator Bong Revilla, mga kababayan, doon na mo ang espekulasyon at imagination ng mga panatiko ng Tape Incorporated na kung saan ito daw pong si Sir Jimmy Santos ay magpapalik na sa Tape Bulaga. Kaya nga nagulat ako, mga kababayan, nung Sabado nakita ko sa EAT etong si Sir Jimmy Santos dahil nga naman kung matatandaan natin may kumalat ng balita at espekulasyon ng napakaraming tao na itong si Sir Jimmy Santos ay babalik po sa Itbulaga ng Tape Incorporated. At dahil nga doon, mga kababayan, talagang umasa ng maaga yung mga panatiko ng Tape Incorporated na mga tape defender vlogger. Siguro kung meron mang sasama sa tape na may impluwensya nilang lumabas na dating Dabar Cards, siguro yun yung may tampo sa TVJ. Yun. Pero yung walang masamang tinapay sa TVJ, yung wala namang problema, is hindi lalabas yun doon. Siyempre, respeto yan Ba't ako lalabas doon? Kumbaga sa TVJ ako nagbula, kitang-kita naman si Sir Jimmy na talagang loyal na loyal siya. 'Di ba? At saka nga may ugong-ugo nga na babalik na sa Sir Jimmy sa pag-host sa EAT, sa ganyan. Hindi natin masabing Itbulaga kasi hindi na Itbulaga yan Pero Itbulaga pa rin sila dahil TVJ yan. No? Itbulaga lang sabihin natin. Na kung saan ipinagkalat agad nila na si Sir Jimmy Santos makikita daw po sa Tape Bulaga. Nakapag-comment pa nga ako dun sa isang nagpakalat nun. Sabi ko, mali yan dahil kung titingnan natin ang loyalty ni Sir Jimmy Santos nasa Tito Vic and Joey, wala sa Tape Incorporated. At eto pa, mga kababayan, guess one. Alam nyo ba sa 4 na araw na nawala si Jake Magnus na naginip ako? Naginip? Eto daw pong si Sir Jimmy Santos, di umano lang naman, mga kababayan. Yung mga di umano Para daw magsasampa ng demanda. Di umano lang naman. Eto, wala pang kumpirmasyon ito. Di umano lang naman. Base dun sa nakausap ko sa panaginip ko. Di umano lang naman Hindi umano yung nakakatakot Eto, di umano lang naman Abangan natin yan. Di umano pa lang naman yan. Abangan natin yan. Sabi pa dito, mga kababayan, pagpatuloy pa natin. Ito pa. Pigil ang mga luha ni na Tito Soto, Big Soto, Joey nang magbigay ng mensahe ang una, pati si Tito Jimmy ay halatang pinigilang ang pag-iyak. Sabi pa dito. Ito pa.
Pero sina Paulo Ballesteros, Alan Kay ay kapansin-pansin ng pag-iyak. Nagdialogo naman si Bossing Vic na naiyak daw siya sa sorpresang appearance ni Jimmy. Kasi from the start mga kababayan na nawala, etong si Sir Jimmy Santos sa SOCMED sa National TV mga kababayan, talagang I think nung nawala si Sir Jimmy Santos sa Itbulaga, eto ata yung kauna-unahan na nagbalik ulit siya mga kababayan dito sa show ng ang tagal. PBB. Kaya kung makikita nyo talaga yung Ma'am natin, simula nang pumasok ang pandemic, nawala na si Sir Jimmy. Tapos, di ba, naging active na lang sa social media. Tapos, medyo nawala siya. Napanood ko pa yung vlog ni Sir Romeo Katakutan, no? Nandudun din siya. No? Tapos, yun hanggang sa lumabas na siya sa EAT. Kala ko nga patuloy na lang magiging vlogger si Sir Jimmy. Pero talaga, ang Itbulaga, no? Itbulaga na lang. No, hindi kompleto yan kapag wala si Sir Jimmy Santos. No, mas masaya yan, nagpapakompleto eh. 'Di ba? Tagal-tagal na nilang kasama yan eh. Yung reaksyon ng mga mukha ni Boss Vic Soto halos mangiyak-ngiyak na kasi kung makikita talaga natin, si Sir Jimmy Santos kasi talagang napakatagal na nito sa Itbulaga. Si School Bukol pa lang siguro nakikita na natin ito mga kababayan. Ano po, or yung mga matatagal. Kasi kung mai-search ninyo ngayon ng School Bukol sa YouTube, makikita ninyong nandudun din etong sina Sir Jimmy Santos mga kababayan. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, bukod sa pa-birthday kay Joey, mas maraming tao sa Sugod Bahay mga kapatid segment ang naabutan ng 5K each. Maging sa timbahay or televiewers ay namudmud din sila ng papremyo. Sabi pa dito, samantala nagpauna naman ng 10K each sa 10K lucky viewers ang Itbulaga ng Tape Incorporated. Sa GMA7, bongga rin ang prize na pinamigay ni Isko Moreno at Bobby Villar sa Gizagetti segment, hindi nga rin nagpahuli ang EB sa kanilang prize ha. Hindi, kahit anong gawin kasi hindi, tingin ko lang naman maganda, masaya kasi nakakatulong yung tatlong noontime show. Pero kahit anong gawin kasi ng Tape Incorporated at saka ng It's Showtime or yung It's Your Lucky Day, talagang mangunguna pa rin po talaga ang Tito Big and Joey dahil sila po talaga yung legend. Pero nagpapasalamat tayo kasi yung noontime show na kalaban ng Tito Big and Joey, etong It's Your Lucky Day or etong It's Showtime at etong Tape Bulagta ay nakakatulong po sa publiko. Yun po talaga yung isang malaking pasalamat po natin. Sabi ko nga po sa inyo, kung nagpalit lang sana ng pangalan ng Tape Incorporated, wala naman talagang problema. Hindi sila babatikusin at hindi sila titirahin ng publiko. Oo, tama Sir Jake. Kung nagpalit sila ng pangalan, wala nang ibang problema. Kaso nga lang nakipagtikisan talaga sila, no? Hindi na sana sila tumatanggap ng mga negative na mga comments, no? Wala na sanang laban sa kanila, pero anong ginagawa nila? Mas lalo nilang pinapakita na ganyan. 'Di ba? Kaya maraming negative silang natatanggap. Saka yung It's Your Lucky Day, Showtime, ganyan. At saka nga yung Tape Bulaga, tsaka EAT. Mas maganda nga yan dahil ang daming napapanood ng mga tao. Kumbaga itong Tape Bulaga lang talaga nagkaroon ng isyung matindi. Yung sa Showtime naman, yung issue lang kasi yung sa MTRCB. Pagdating naman doon, alam naman natin kung sino pa rin ang tinatangkilik ng tao. Siyempre lahat naman nakakapanood dyan. It's Your Lucky Day, pwedeng panoorin ng mga tao. Showtime, pwedeng may makakanya-kanyang supporter yan. Hindi naman natin pwede sabihin dito na, EAT lang panoorin nyo, hindi. Karapatan ng tao kung sino gusto nilang panoorin. Karapatan nila yan. Hindi natin saklaw yan. Doon lang natin malalaman kung sino talaga yung matikas pa rin hanggang ngayon. At nakikita natin yun sa EAT. Kasi yung ginagawa nilang pagtulong, nakakatulong pa rin naman po sa tao. Dami rin natutulungan yung mga hindi naman po. Ang problema show kasi nila sa Tape Incorporated, hindi sila nagpalit ng pangalan. Ayun hindi sila marunong gumawa ng sarili nilang trademark. Ginawa pa nilang Kamkam. Yung kanilang ginagamit na pangalan ngayon, galing pa sa Kamkam. Diba? So sabi pa dito mga kababayan, ito daw, ang tanong, alin kaya sa tatlong noontime show ang tinututukan ng televiewers at netizen noong Saturday? Ani ni OG Narvaez Rodriguez mga kababayan. Alam niyo mga kababayan, meron pa nga akong spekulasyon dito. Di ba binubuo yung family tree nung AI? Siguro nakikita ko yung yaya ni Ellen doon. Baka yun baka si Ruby. Ayun nga, may driver, di ba? So sino naman yung yaya? Isa-isa nang babalik yan. Sino-sino pa kaya babalik dyan? Magsibalikan na nga kayo. Nako, mas lalong gugulo ang EAT niya, no? Ibig sabihin ng gugulo, sasaya lalo yan. Di ba? Sana lang magbalik si Ma'am Ruby. Ano po sa EAT? Mga kababayan, at sana hindi naman siya umalis eh. Hindi lang siya pinabalik yung mga dating host ng Branded Night Bulaga, sana bumalik
sa EAT paunti-unti. Ano po, kasi yun talaga yung inaabangan ko doon, ang makumpletong muli yung mga dating host ng branded na Itbulaga. So kayo mga kababayan, ano po ang masasabi nyo dito? Eto na kaya mga kababayan, yung simula ng pagbabalik ni Sir Jimmy Santos dito po sa EAT. Ano po, ng katulad ng dati mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi at opinion nyo po hingil po dito. So ngayon, punta naman po tayo sa last topic natin. Ito yung isang inaano ko talaga mga kababayan. Ito yung isa talagang tawa ako ng tawa kahit dun sa live ni Tol Chris Ulo kagabi. Natatawa talaga ako. Kasi mga kababayan, di ba ginigit ng Tape Incorporated na kanila yung Itbulaga na matagal na may karapatan sila mag-celebrate ng 44 years anniversary kasi nga kanila yung Itbulaga. So ngayon mga kababayan, si Buboy aksidente na nahuli kam na sinasabing yung kanilang programa ngayon ay bagong Itbulaga. Diba? Kung talagang matagal na silang Itbulaga, bakit kailangan pa nilang ipagkalandakan sa Bagong taong nakakausap nila na sila yung bagong Itbulaga? Sir Jake, baka sila yung bagong host. So ito i-play po natin. Hindi sila yung bagong Itbulaga, sila yung bagong host. Bakit wala yung isko? Saglit lang. Wait lang, ayusin ko lang to. Wala kasing boses eh. Naka-auto naman. Eto na. Sabihin nyo kung may boses or wala ha. Paki-comment below na lamang po. Kung wala siya, mamaya na ito mapapalive. Alright, play natin. Sana ka, wala ata. Okay. So by the way mga kababayan, yan lang naman yung topic natin ngayon. Walang boses yung ano. Sayang! Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balita Hub TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na nagmula kay Jake Magnus. Ayan mga katunay, kayo ano masasabi nyo tungkol dito? No, sana lahat magbalik na yung mga Dabber Cards. Ayan para makompleto na ang ating pananghalian. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.